Sa mundong puno ng ingay, may mga kwento pa ring nanatiling nakaselyo sa takot at hiya. Pero dito, sa Real Talk Confessions, ang katotohanan ay hindi tatakbuhan, hinaharap. Ito ang tahanan ng mga salaysay na yumanig sa buhay ng mga totoong tao. Kung handa kang makinig, simulan natin. Welcome sa Real Talk Confessions. At ako po, si Miss Laila, ang inyong tagapagsalaysay. Dear Miss Laila, itago mo na lang ako sa pangalang Tonet. 29 years old. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral bilang isang nurse. Hindi naman sa ipinagmamayabang. May kaya ang pamilyang pinagmulan ko. Lumaki kaming magkakapatid na may yaya. May mga kasambahay. Ako ang bunso. Kaya ako yung nanatili sa poder ng mga magulang namin. At dahil isa akong nurse, Miss Laila, mas pinili kong manatili muna sa loob ng bahay para maasikaso ang mga magulang ko. Kahit may mga kasambahay kami, iba pa rin pag ako na yung mag-alaga sa kanila. At isa pa, gusto kong pagsilbihan ang mga taong nagpalaki sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko. Dahil hindi ko makakalimutan yung mga sakripisyong ginawa nila sa aming magkakapatid. Kahit na obligasyon naman nilang bigyan kami ng magandang kinabukasan. Pansamantalang kinalimutan ko ang pansarili kong kaligayahan para makapag-focus ako sa kanila. Bagamat may BF na ako noon, hindi pa sumagi sa isip kong makipag-asawa. Pero nung kinausap na ako ng mami ko, tila ba na-realize kong tama sila. Tonet, anak, wala ka ba bang planong makipag-asawa? Aba iha, ilang taon na lang kami dito ng daddy nyo. Galaw-galaw na bunso, bago kami pumanaw sa mundong ito. Ang sambit ni mami. Mami, wag naman ho kayong magsalita ng ganyan. Hindi pa ako handa sa pagkikipag-asawa. At mas lalong, hindi pa ako handa pag kayo nang mawala ni daddy. Kaya, please mami, erase, erase, erase. Mami naman, kung ano-ano ang sinasabi niyo Kayang-kaya kong mabuhay ng walang asawa. Ang sagot ko sa aking ina. Tonet, anak, tamang sinabi ng mami mo. Anumang oras, ibabalik na namin ang buhay namin sa ating Panginoon. Kaya, parang awa mo na anak, habang may oras pa, kausapin mo na ang boyfriend mo. Gusto ko nang mamanhikan na sila. Gusto rin namin makita ang magiging apo namin sa iyo, anak. Yan ang hiling namin ng mami mo. Sa katunayan yan madalas ka namin pinag-uusapan. Nananabik na kaming makita ang apo namin, Tonet, ang sambit din ni daddy. Na hindi namin namamalayan ang paglapit niya. Dahil seryoso kaming nag-uusap ni mami. Daddy, mami, ayaw ko pa po. Bakit ba kasi yan ang sinasabi niyo? Yung mga wala na kayo, mabuti kayong mga magulang. Kaya tiyak na bibigyan pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay. Kahit ganyan ang nangyari sa inyo. Basta po sa ngayon, ayaw ko munang makipag-asawa. Gusto kong
walang sagabal sa pag-aalaga ko sa inyo. Baka kasi may masabi si Rodney kapag kayo yung mas priority ko at hindi siya. Alam niyo naman na mahal ko kayo eh. Kaya, please lang naman, Daddy, Mommy, hayaan niyo muna ako. Ang sagot ko sa mga magulang ko. Bakit, anak? Wala ka bang tiwala sa mga kasambahay natin? Si Maria, magaling naman siyang mag-alaga. Dahil, ayon sa mga kwento niya, siya din ang nag-aalaga sa mga magulang niya nung nabubuhay pa sila. Anak, kailangan mo lang magtiwala. Kung makikipag-asawa ka na, kayang-kaya na ni Maria ang lahat. Dalawa naman sila ni Salve. Kaya tiyak na magagampanan naman nila ang trabaho nila. Sige na anak, makipag-asawa ka na. Please lang. Ang sambit ni Mami. Miss Laila. Gusto kong makipagtalo pa sa kanila. Pero alam kong hindi rin sila titigil. Lalo na at talagang nararamdaman na nilang lumalala na ang kanilang karamdaman. Si Mami may sakit na kanser at ongoing yung pagdadialysis niya. Si Daddy naman, paralisado ang kalahati ng katawan niya. Nakakapagsalita pa naman ng maayos pero ang labis na naapektuhan ay yung paglakad niya. Dito ko naisip na kahit may pera kang gagamitin sa pagpapagamot, kung dinapuan ka ng sakit na nakakamatay, wala na. Si Daddy kasi, nung kabataan pa niya, marami din siyang bisyo. Alak, babae, inom, at nalulung din sa ipinagbabawal na gamot. Pinabayaan niya ang sarili niya. Palibhasa kasi Miss Laila, broken family sila. Narehab daw naman siya ng ilang buwan. Nung okay na, lumabas na ito. Tinigil ang ipinagbabawal na gamot. Pero, ang hindi niya sinukuan ay yung alak at yosi. Umaga pa lang, lasing na. Umiinom ng alak kahit hindi na kumakain. Saka lang nagbago si Daddy nung nagkaroon na siya ng karamdaman. Naagapan pa naman ang sakit niya noon hanggang nakilala niya si Mommy, isang heredera. Dito na siya tuluyang nagbago. Pero sobrang sakit lang Miss Laila. Sa edad niyang 25, high blood na siya. Maraming nagsasabi na nasa lahi daw nila yun. Dagdag pa niyan, yung mga naging bisyo niya. Nalibang si Daddy sa negosyo nila, lalo na nung nagkaroon na sila ng mga anak at kami yun Miss Laila. Nag-focus na siya sa trabaho at pamilya. At ito naman ang labis na ikinatuwa ng mami ko. Kaya lang, pagkalipas ng ilang taon, tila ba dito na siya sinumpong, naatake siya, at paralisado, agad-agad. Isang beses lang, pero sinagad na. Namalagi na si Daddy sa bahay, at si Mami ang nag-asikaso sa mga negosyo nila. Ang ginawa ng Mami ko, habang malakas ang negosyo, nagsipag siya ng husto, nag-ipon para sa kinabukasan. Wala naman siyang iniisip sa pagpapagamot ni Daddy. Dahil sustentado siya ng mga kamag-anak niyang may kaya rin sa buhay. Wala akong masabi. Masipag silang dalawa. Si Mami, gabi-gabi may OT. Kami namang magkakapatid. Nag-focus kami sa pag-aaral. Gusto naming tumulong sa kanila. Pero ang sabi nila, yung pag-aaral lang namin ang aming asikasuhin hanggang sa nakapagtapos kaming dalawa ng kapatid ko.
Miss Laila, pagkatapos ng graduation, gusto na niyang bumukod. Hinayaan naman ng mga magulang ko. Nakahanap siya ng trabaho hanggang sa nakahanap ng isang lalaking magmamahal sa kanya. At si Mami naman, bago ako magtapos, nalaman namin na may cancer na pala siya. Sa aking nalalapit na pagtatapos, hindi ko naramdaman ang saya dahil sa kalagayan ng mga magulang ko. Nagpapagamot si Mami at ako yung madalas niyang kasama dahil ako lang yung nurse sa amin. At yun na nga, Miss Laila. Nung time na kinausap ako ng mga magulang ko, nag-isip na ako ng maayos. Ayaw ko namang magsisi sa bandang huli. Meron pa namang nalalabing araw eh. Baka sakaling makahabol pa. Dahil alam naman natin, kapag cancer ang sakit ng tao, hindi na ito magtatagal. Ganon din kapag na-stroke na ang isang tao. Anytime, maaaring atakehin siya ulit. At bago pa mangyari ang kinakatakutan ko, nag-decide na akong kausapin ang boyfriend kong si Rodney. Rod, may hinihiling yung mga magulang ko. Nararamdaman na yata nilang hindi na sila magtatagal. Kaya naisip kong, please lang naman kausapin mo na sila para sa kasal natin. Ayaw ko silang biguin. Apo, ang gusto nila. Sige na, Rod, ang sabi ko sa boyfriend ko. Talaga? Wow naman! Hindi ko may paliwanag ngayon yung saya ko kung alam mo lang. Hayaan mo, mamayang gabi, asahan mong darating kami ng mga magulang ko. Ang sagot naman niya. Hindi na ako magtataka, Miss Laila, kung bakit ganon yung reaksyon ng boyfriend ko. Matagal na kasing sinasabi ni Rodney na gusto na niyang lumagay na kami sa tahimik. Ako lang talaga yung umaayaw pa. Nung araw ding iyon, dahil may pag-uusap ng magaganap, inunahan na namin ang honeymoon. Sa kagustuhan naming makabuon agad ng bata. Nakailang ulit din kami noon bago kami umuwi. Kinagabihan, gaya ng sinabi ni Rodney, pumunta sila sa bahay namin. Mabilis na naayos ang pag-uusap. Parang mabilisan lang talaga. Magarbong kasal ang gusto nila. Isang mahusay na inhenyero ang asawa ko. May kaya din sila sa buhay. At nag-iisang anak din lang siya. Pagkalipas ng halos 2 buwan, nagpakasal na kami. Pagkatapos ng kasal, nakiusap ako sa asawa kong doon kami sa bahay ng mga magulang ko tumira. May kalakihan ang bahay. At yung bahay na yon ang ipamana nila sa akin. Kaya wala na kaming planong magpatayo ng sariling bahay. Naging masaya ang mga magulang ko. Dahil nakikita nilang masipag at mabait si Rodney. Nadoble pa yung saya nila nung nakita nilang lumulobo na ang tiyan ko. Miss Laila, halos walang mapagsidlan sa sobrang saya ng mga magulang ko that time. At sa aking pagdadalang tao, nanatili lang ako sa bahay. At si Rodney, once a week lang itong umuwi. Sa tulong ni Maria at Aling Salve, naasikaso namin ang mga magulang ko hanggang sa nanganak na ako. Nag-leave muna si Rodney ng 1 buwan para makasama niya kaming mag-ina. Gaya ko, ayaw din niyang ipaubaya sa kasambahay ang lahat. Lalo na at
inaalagaan nila ang aking mga magulang. Masayang masaya sina daddy at mommy nung nakita nila ang aming anak. Akala ko si baby ang magiging lakas nila. Hindi naman pala. Miss Laila, pagkalipas kasi ng 2 buwan, magkasunod na silang pumanaw. Sobrang sakit ang nangyari. Sabi nila, talagang hinihintay lang nila ang paglabas ni baby. Hindi madali ang lahat. Sa pagkawala ng mga magulang ko, dito ko naisipang mag-apply ng trabaho. Natanggap naman ako sa pribadong hospital na pag-aari din ng isa sa mga kamag-anak namin. Noon, ayaw kong lumaki ang anak ko sa mga kasama namin. Pero nung namatay ang mga magulang ko, hindi ko pala kayang manatili sa bahay. Lalo na kung palagi kong naalala ang mommy at daddy ko. Kaya nagpasya akong kausapin na si Maria. Ate, pinapatawag mo daw po ako, ang sambit ni Maria. Oo Maria, may trabaho na kasi ako at panggabi pa. Gusto kong ikaw muna ang mag-alaga sa anak ko habang wala ako ha. Di bale, pag Sabado ng gabi, day off mo naman dahil uuwi yung asawa ko. Alam mo na yung dahilan kung bakit gusto kong magtrabaho. Yung mga gamit ni baby, dalhin mo muna sa kwarto mo para hindi ka mahirapan. Ang sabi ko. Ah, ganun ba ate? Sige po ate, walang problema. Naintindihan kita. Ang sagot naman niya. Naging maayos nga ang pag-uusap namin ni Maria. Nakausap ko na rin ang asawa ko tungkol sa anak namin. Sinabi kong si Maria ang mag-alaga sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, nag-umpisa na akong magtrabaho. Nakakatanggal pala ng stress at nababawasan yung mga iniisip ko pag may trabaho na. At marami kang nakakausap. At medyo gumagaan na ang pakiramdam ko. At unti-unti ko nang natatanggap na wala na ang mga magulang ko. Ang alam ko noon, Miss Laila, magiging okay na ang lahat. Wala na akong iniisip, pero laking pagkakamali ko. Dahil isang gabing umuwi ako, naratnan kong magkasama sa kama ang yaya at asawa ko. Parang bumagsak ang langit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Namanhid ang buong katawan ko. Sumigaw ako, kasabay ang aking pag-iyak. Rodney? Maria? Bakit niyo nagawa sa akin to? Minahal at nagtiwala ako sa iyo, Rodney. Pero bakit ito pa ang igaganti mo? At ikaw naman, Maria, ang sabi ko sa iyo, anak ko ang alagaan mo. Bakit pati yung asawa ko pinakialaman mo? Bakit, Maria? Ang sigaw ko. Tonet, huminahon ka. Hindi ko alam ang nangyari. Nakainom kaming pareho ni Maria. Ang pagkakatanda ko, pumasok na ako dito sa kwarto. Hindi ko alam na kasama ko si Maria. Stop it, Rodney. At sinong tanga ang maniniwala sa mga sinasabi mo? Hayan oh, magkayakap kayo at tingnan mo. Ate, tama na. Oo na. Inaamin kong kasalanan ko. Pumasok ako kanina dito dahil narinig kong may kumalabog. Nakita ko ang katawan ni Kuya dahil sa kalasingan. Kaya, ate, sorry kung inakit ko na siya.
How dare you, Maria? Pinagkatiwalaan kita. Tama na. Umalis na kayong dalawa. Get out of my house! Miss Laila, dahil sa sigaw ko, agad na lumapit si Aling Salve. Pinapatahan niya ako habang umiiyak na rin siya. Umalis na nga sina Rodney at Maria. Ayaw kong dumating yung araw na bumalik at magmakaawa si Rodney. Kaya bago pa mangyari yan, naghanap na ako ng ibang matutuluyan. Nagsimula ako ng panibagong buhay kasama si Aling Salve at yung baby ko. Sa ngayon, Miss Laila, nandito na kami sa ibang bansa. Ayaw ko na kasing muling makita ang mga taong nanakit sa akin. Hindi na rin ako nakipag-asawa pa dahil ayaw ko nang muling maulit pa ang mga nangyari sa nakaraan. Lalo na ngayon, meron din po akong kasambahay. Ayaw kong maramdamang muli ang kirot. Masaya ako kahit walang asawa. Ang mahalaga sa akin, makasama ko ang nag-iisang anak ko. Sa mga nakikinig, maraming salamat po. Sana nagbigay ng aral ang karanasan kong ito. Huwag basta-basta magtitiwala. Lalo na kung may nakatagong kalikutan ang iyong mga kasama sa bahay. Kung kaya niyong alagaan ang inyong mga anak, kayo na ang mag-alaga para wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Muli, Miss Laila, thank you so much po. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Tonet. Tandaan mo, hindi kahinaan ang umamin. Hindi kasalanan ang magmahal. At hindi kawalan ang bumitaw kapag sobra kang nasaktan. Ito ang Real Talk Confessions. Mga kwentong hindi perpekto, pero totoong-totoo. Hanggang sa susunod na pag-amin, huwag matakot magsabi ng totoo. Dahil minsan, yan lang ang tunay na pagpapalaya. At yan po, mga Ka-Real Talk Confessions. At muli, ako po, si Miss Laila. Hanggang sa susunod, bye-bye and magandang oras sa inyong lahat.